Ozamis City og Misamis Occidental ug sa tanan nga managtanaw kanato karong pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta? May adlaw. Dazit Motikson. This is Ozamis today, July 21, 2025. Sa ato ang mga headlines. '77 City Charter Anniversary o kapistahan sa patron sa Ozamis, nagsaulog o nagpasigarbo sa kasaysayan, kultura o espiritual nga pagkahimugso sa dakbayan. Suspect sa pagpatay sa third-year criminology student, arestado. Wala pa'y 24 oras human sa krimen. Suspect giangkon ang salaod. Lubos-lubos ng suporta sa Team Asenso, mas nakapadasig sa mga mahiligon sa chess. Panaghiusa og serbisyong tinuoray, gipasiugda sa inaugural session og 8SP Awards sa Misamis Occidental. Committee chairmanship ni Councilor Waminal sa Konsiho, mas gipalig-on pa. Mga benepisyo sa Scala Program ubo sa Asenso Ozamis Administration gipasabot sa CSWD-UIC. Gomez usa-usab sa nakabenepisyo sa maong programa. SSS Ozamis Race Operation gipahigayon aron masiguro ang compliance sa mga employers ug maprotektahan ang katungod sa mga trabahante. 21 ka mga mananagat sa Barangay Pulot may pailalom sa Seaweed Nursery Project Training. Usa na usab ka pamilyang Ozamisnon nahatagan og kahupayan sa problemang pinansyal tungod sa medikal nga pagpatambal. Ania ang mga detalye sa Ozamis today. 77th City Charter Anniversary kapistahan sa patron sa Ozamis, nagsaulog ug nagpasigarbo sa kasaysayan, kultura ug espiritual nga pagkahimugso sa dakbayan. Anyang report. Isip pagsugod sa selebrasyon sa ika-77 nga Charter Anniversary and Feast of Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion y del Triunfo de la Cruz de Migpangi, formal nga gisugdan ang kasaulugan pinaagi sa sadya ug makalingaw nga LGU Asenso Ozamis Employees Night 2025 nga gipahigayon bag-uhay pa lamang diin si Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes mipahayag ug makapadasig nga mensahe nga nagpatinaw sa makasaysayanhon nga sinugdanan sa pagka-chartered city sa dakbayan ug sa lawom nga espiritual nga kahulugan sa kapistahan. Sa iyang mensahe, gihatagan og gibugaton ni Mayor Sam ang itumong og katuyuan sa maong panagkatigom nga dili lamang pagtipon sa mga kawani sa LGU Ozamis apan usa ka pahinumdom isip mga anak sa dakbayan nga adunay lawom ug makasaysayanhon nga kagahapon. Tonight we are gathered here not merely as public servants, not merely as employees of the LGU of Ozamis City, but rather we are gathered here as sons and daughters of a city with a profound and meaningful past. Dugang pa, gibutyag usab ni Mayor Sam nga ang pagsaulog matag Hulyo 16 dili lamang nagtimaan sa anibersaryo sa pagka-chartered city sa Ozamis apan usa-usab kadakong pahinumdom sa halangdong kagikan iniini. Diin niadtong Hulyo 16, 1948 ang lungsod sa Misamis sa lalawigan sa Misamis Occidental opisyal nga gideklarar nga usa ka chartered city o ginganlan nga Ozamis City pinaagi sa Republic Act No. 321 isip pasidungog sa lokal nga bayani nga si Jose Ozamis nga kanhi gobernador, kongresista ug senador sa maong lalawigan. July 16, 1948 was not just a birth of a chartered city.
it also marked a day when bygones before, when long before Ozamis became a city, it was a place, a desolate place, I would say, with only a fort standing. Kota lang. Kota. Now we refer to as fort. Kota fort. While it might be redundant, but by heart, we feel it. Gisaysay pa usab ni Mayor Sam nga ang kota nga kaniadto na ilhan isip Fuerte de la Concepcion y del Triunfo o Fort of the Conception and of the Triumph nga giestablishar ni Father Jose Ducos. Din matud pa sa mayor. So it was known as Fuerte de la Concepcion y del Triunfo, a fort established by Father Jose Ducos, who during that time against Mohammedans was responsible for a few victories. Dugang paniini, iya usab gipunting nga ang pulong nga triunfo adunay lawom nga kahulugan nga nagtumong sa Triumph of the Cross atol sa Battle of Las Navas de Tolosa ni atong tuig 2012. Dugang saysay pa niya. So as we commemorate July 16, it has more than double significance, because we all know in our heart that Kota and ang Berhen sa Kota is a pilgrimage site. The name Triumfo actually holds a very significant meaning. It refers to the triumph of the cross, a decisive victory way back in 1212 in the Battle of Las Navas de la Tolosa. And that was in Spain as they were trying to regain back also from the Mohammedans. Ug ingon man, kini pamatuod nga ang dakbayan sa Ozamis natukod og naestablisar uban sa pagtuo, kaisog ug kadaugan nga naghulagway sa pagka-resilient sa mga Ozamisnons. Diin sumala pa ni Mayor Sam. In line also with our quest to at least redeem and regain our past. That is the very reason that we have acquired back the Rodriguez Ancestral House. Although documentation is still, I would say, not that accurate. Reportedly, Dr. Jose Rizal, our national hero when he was in Dapitan, spend a night or two in the Rodriguez Ancestral House. Kini nga lakang matud pa sa mayor kabahin sa mas lapad nga pananaw sa pagpupag-usab sa kabilin o garbo sa kultura sa Tagbayan ug sa pag-edukar sa umaabot nga henerasyon kalabot sa bililhon nga kagikan sa matag Ozamisnon. Niini panawagan ni Mayor Sam sa katapusang bahin sa iyang mensahe, iyang giawhag ang tanan. As your listener, I call everyone therefore to embrace our shared vision for the Ascenso brand of service, entailing excellence, integrity, and efficiency. Ang LGU Ascenso Ozamis Employees Night 2025 usa ka kasinatian nga nagsilbing pahimangno alang sa makawani sa lokal nga paggamhanan ang ilang pagpanarbaho dili lamang alang sa serbisyo publiko kundi alang usab sa pagpadayon sa sagradong kasaysayan ug pagkahimugso sa dakbayan sa Ozamis nga wala lamang nagpasidungog sa kultura o kagikan niini kundi nagpasiugda usab sa dakong garbo o paglaom alang sa mas lambuon nga kaugmaon para sa tanan.
Suspect sa pagpatay sa third-year criminology student arestado. Wala pa'y 24 oras human ang krimen. Suspect giangkon ang salaod. Gitutukan ni Leoncio Medallo ang maong balita. Anyang report. Suspitsado sa pagpatay kang Princess Campanes Iliaca, nadakpan wala pa'y 24 oras human sa pagpatay sa maong biktima sulod sa ilang panimalay. Giangkon sa suspitsado ang maong krimen og mipirma og affidavit of confession at tubangan sa iyang abogado adlong Biyernes, Hulyo 18 ning tuiga. Ang biktima nga si Princess nga usa ka third-year criminology student sa usa sa mga tunghaan sa Usamis. Og base sa nakailap nga impormasyon, ang biktima nag-inusara sa ilang panimalay sa diyang netabo ang maong krimen. Positibo nga gipanganlan ni Usamis Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Harvey Avillanusa, ang suspitsado nga si Michael Ipong, usa ka minyo o residente sa Purok 2, Baybay, San Roque. Ang suspitsado nga si Ipong nasikob o gidala sa police station human siya mailan sa pipila ka mga testigo atol sa investigasyon. Mitug-an ang suspitsado nga gituok niya ang biktima nga matud pa niya nga siya hubog og adunay problema sa pinansyal o pamilya, nga rason nga siya nakahimo sa maong krimen niadtong panahon na. Gisaysay sa suspitsado nga misulod siya sa panimalay sa biktima tungod kay abli ang git og ang pultahan sa balay sa biktima nga mao hinungdan nga sayon siya nga nakasulod. Iyang naabtan ang biktima nga nag-inusarang natulog apan nakamata sa diyang gipunit niya ang duha ka cellphone og nag-inilugay pa sila sa gadget og naparok sa dingding ang biktima og sa diyang iyang nakita nga nakamata pa hinungdang gituok niya ang biktima sulod sa pipila ka segundo nga may resulta sa kamatayon niini. Aron masulbad ang kaso sa pagpatay og matagan og hustisya ang biktima, gilusad sa mga sakop sa kapulisan sa Usamis ang operasyon sa pagpanguna ni Police Chief Police Lieutenant Colonel Harvey Avillanusa aron pagsikop sa suspitsado human sa pipila ka mga oras nga silingan ra mismo sa biktima uban sa tabang sa mga silingan nga sa pagkakaroon ang suspitsado ana-ana sa kustudiya sa kapulisan. Mong ipasaka nga kaso is robbery with homicide, and then if found out nga iyang nahilabtan ng babae through sa report sa atong SOCO, will file a case of rape against sa atong suspect. Niini nangayog pasaylo ang suspitsado ngadto sa pamilya sa biktima kay gumikan matud pa wala niya gituyo ang maong krimen samtang ang pamilya hustisya usab ang ilang gipangayo. Kung may gayon na problemado lang ko, nabuhat na ko ng kumikan sa akong asawa nga wala na po tuyuan, dili na po impisado nga ang pagbuhat sa krimen. Nadala lang ko sa demonyo ug na wala po na ko tuyuan. Ngayo ko pasaylo sa nabuhat na ko. Problemado lang kay ko mo nang nakabuhat ko nga wala ko intensyon nga kuan na nun siya, pero nasulod lang sa punto nga nabuhat na ko mo nang blanco na nga akong pangunaw na pasaylo sa pamilya nga ako nabuhat. Nauto nga isip pinakasing-kasing nga akong pagpangay pasaylo. Alang sa Usamis, Suri, ako si Leoncio Medallo. Lubos-lubos ang suporta sa Team Asen so mas nakapadasig sa mga mahiligon sa chess. Ma-report si Barno Rixon. Sa malampusong magpahigayon sa Asenso Usamis Chess Tournament, Hulyo 12 hangtod sa Hulyo 13, 2025, nagipahigayon dito sa Usamis City Gymnasium. Mabati ang mga initong suporta o pagpartisipar sa mga chess enthusiast, dili lang gikan sa Usamis City ug Misamis Occidental, kundi lakip na usab ang mga manunula gikan sa nagkalain-laing bahin sa tibuok nasod. Gipanguluhan kini sa mga inilang personalidad sa chess community. Lakip na ang Asia's first Grandmaster
Master, Grandmaster Eugene Turi, uban sa ubang mga Grandmasters, International Masters ug mga dekalibreng players gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Daan ang gisaysay ni Tournament Director Engineer Ray Orbistondo atol sa iyang personal nga interview Julio City nga kini resulta sa solidong suporta ug tradisyon sa pagdubli sa mga papremyo sa amahan sa Asencio Administration nga si Governor Henry Sibilia Waminal uban usab sa suporta nila ni Congressman Ando Waminal ug Asencio Pinoy Party List Congressman Attorney Henry Waminal Jr. Ang aktibong mayor sa Dakbayan usab nga si Attorney Sam Norman Puentes nga usa-usab sa mga dumudula sa chess. Kay balo ang mga players nga when ang mga leaders gani chess player mo masayon pud sila ha. Labi na kay for 4 times dili ta masiguro for 4 consecutive times ang premyo sa pa-tournament sa Misamis Occidental ug sa Osamis ginadubli. Ingon pa ni Grandmaster Eugene Turi ka surprise man permanente ni Governor Henry Waminal ang pagdubli. Ingon pa si Grandmaster Eugene Turi katong primero. Ingon siya nga in my 50 years in chess dula worldwide karon nako kuan nga dubli ang premyo permanente. Gisigundahan kini ni NCTP Executive Director Grandmaster Jason Gonzales in sumala pa niya. Napapantud-an pag-usab ni Governor Henry ang iyang tinuuray nga suporta sa kalihukan sa iyang personal nga pagsalmot sa katapusang adlaw sa tournament. Gidala niya ang maayong balita nga dili lamang ang pagdubli sa premyo sa mga dumadaog, apan lakip usab sa tanang 305 ka mga participants nga matag usa kanila ang gihatagan og tag 2,000 pesos cash isip nga pagdasig sa mga players sa chess. You come here because of your enthusiasm to upgrade your career in the chess and with an aspiration to become winner, because throughout the Philippines I think it's here in Osamis or in the province of Misamis Occidental that the published prize will always be double during everybody will be a winner, so all participants will receive 2,000. Gidugang pa ni Governor Henry nga ang Asencio Administration andam sa kanunay sa pagsuporta sa nahisikutang kalihukan tungod kay matod pa niya. When it is something for the upliftment of sports like chess, that is always the priority of the Asencio Administration. Ang malampusong Asencio Osamis Chess Tournament usa ka buhing pamatuod sa padayong suporta sa mga lideres sa Asencio Administration alang sa kalambuan sa sport nga chess dili lang isip dula kundi isip plataporma sa disiplina, kaalam og panaghiusa. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texio. Salamat Bernal, panaghiusog serbisyong tinuuray gipasiugda sa inaugural session ng 8th SP Awards sa Misamis Occidental. Ani ang mga detalye.
Pusa ka dako nga kalihukan ang gipahigayon sa Ascenso Misamis Occidental Sports and Cultural Center niadtong Hulyo 14, 2025. Aron opisyal nga buksan ang bagong legislative calendar sa probinsya. Gisaulog usab niini ang mga nalampus sa 7th sangguniang panlalawigan gikan tuig 2022 ngadto 2025 ug gipasidunggan ang bagong mandato sa napiling mga opisyal atul sa 8th SP Recognition and Awards Ceremony. Sa inaugural message, mipadayag si Vice Governor Rowena L. Gutierrez sa dakong pasalamat sa 285,168 kamamisamisnon nga misalig kaniya alang sa ikaduhang termino. To quote, "This is another humbling moment, a reflection of the immense responsibility that misamisnons believe I can fulfill." Sumala pa niya. Sa iyang bahin, gipasidunggan ni Governor Henry S. Waminal ang katawhang misamisnon sa ilang bugos nga suporta sa eleksyon nga iyang gihulagway nga tsunami of support. Ang maong kadaugan matud sa gobernador simbolo sa panagiusa ug suporta sa asenso agenda sa probinsya. Sa unang sesyon sa 11th sangguniang panlalawigan, gipili si Honorable Angie Estanio isip Majority Floor Leader ug si Honorable Winston Catani isip Assistant Majority Floor Leader. Gipasalamatan usab ni Governor Waminal ang 7th SP sa ilang papel sa pagpasa sa dagkong mga programa ug balaod nun. Daghang mga resolusyon ug kasabutan ang gipasar ug giendorso alang sa implementasyon. Lakip na niini ang Memorandum of Agreement kon MOA sa Department of Agriculture Regional Field Office 10 para sa balik probinsya bagong pag-asa program ug 4WD Farm Tractor Project. MOA sa National Food Authority ug Food Terminal Incorporated para sa 20 pesos Rice for All program. MOA sa Tourism Infrastructure and Zone Authority Contiesa para sa Ascenso Global Gardens Eco-Tourism Project sa Tangub City ug pag-aproba sa realignment sa 20% Development Fund alang sa Revised Provincial Development Investment Program kon PDIP 2023-2025 ug Annual Investment Program kon AIP 2025. Mga gipasidunggang board members og committees, pinakadaghan og committee reports. Committee on Budget, Finance and Appropriations, Honorable Eduardo Sibedo. Committee on Justice and Laws, Honorable Henry Estanio. Committee on Human Resource, Honorable Calvin Tito Desina. Committee on Women, Children and Family, Honorable Dono Iyog, pinakadaghan og public hearings. Best in Committee Attendance, Honorable Winston Catane. Best in Session Attendance, Honorable Dono Iyog, Honorable Alejandro Guantero Jr. ug Honorable Henry Estanio. Most Approved Resolutions, Honorable Eduardo Sibedo. ug Most Approved Ordinances, Honorable Rose Ann Marie Pailaga Lim. Ang session of recognition rights nagpasiugda sa panagiusa tinuod nga serbisyo publiko ug baruganan nga padulong sa inklusibo nga pag-uswag. Sa pagsugod sa bagong termino, ang 11th sangguniang panlalawigan nagpadayon sa ilang paningkamot alang sa malungtarong pag-asenso, pinaagi sa tinudanay ug nakatutok sa katawhan nga pagserbisyo ubos sa panawagan na Asenso Misamis Occidental. Committee Chairmanship ni Councilor Waminal sa Konseho mas gipaligon pa. Gitutukan ni Adoni Dicena ang maong balitaan niyang report. Gusto ni Honorable Sancho Sani Waminal Jr. nga mas mahimong epektibo pa ang iyang chairmanship sa mga gihuptang komitiba karon sa konseho. Sa gipahigayon nga Committee Nomination and Election sa inaugural session sa unang semana sa Hulyo, nakuha og balik ang chairmanship sa Committee on Agriculture. Nawala kaniya ang Committee on Social Services apan nakuha niya ang Senior Citizen og PWD Committee. Sa ulahing regular session niadtong Martes, usa ka motion ang giduso sa konsehal nga nagbando sa City Agriculture Office sa paghatag og impormasyon labot sa gipatumang mga programa, partikular sa mga listahan sa mga benepisyaryo sa RFAP o Ascenso Rice Farmers Full Assistance Program. Apil na ang impormasyon sa mga coconut o corn farmers o guban pang sektor nga anaa sa panguma ning syudad. Gipangayo usab niya ang tukmang ihap sa mga senior citizen o mga person with disability alang sa umaabot nga katuyuan. For the information of the body,
I would like to report that in my capacity as chairperson of the Committee on Agriculture and the Committee on Senior Citizens and Persons with Disability, I have formally requested from the concerned office, specifically addressed to Mr. Carlos S. Pijuan and Sir Reggie Gomez, the following data and information. 1. For the Committee on Agriculture, I requested the updated number of registered farmers engaged in rice, corn, and other major crops, as well as other relevant data that would help us craft responsive legislation to support our local agricultural sector. I also asked for information on ongoing and planned programs and projects which our committee and the Sangguniang may help strengthen. Likewise, for the Committee on Senior Citizens and Persons with Disability, I requested the total number of registered senior citizens and PWDs in our locality, disaggregated by barangay and other relevant details, along with information on existing programs, services, and planned initiatives for these sectors. So this data, Madam Chair, will serve as important references in drafting evidence-based policies and ordinances that will truly address the needs of our farmers, senior citizens, and persons with disability. Thank you, Madam Chair. Alang sa Usamis Today, Adenidisina reporting. Salamat doon mga benepisyo sa SCALA program ubos sa Asenso Usamis Administration gipasabot sa CSWD OIC. Gomez usab sa nakabenepisyo sa mga programa. Ma-report si Leon Shomidalio. Isip pagpadayag sa mga kaayuhan o benepisyo nga makuha gikan sa Sharing Computer Access Locally and Abroad o SCALA program. Usa ka inisyatiba nga nasugdan na sa pipila ka mga nangaging administrasyon apan nabalik o gipalig-on pag-usab sa Asenso Usamis Administration. Personal nga bisita ang Asenso Usamis News Channel sa buhatan sa City Social Welfare and Development kung CSWD aron makihinabik ang OIC CSWD Officer Reggie Gomez kabahin sa mga programa. Gipasabot ni Officer Gomez kung giun sa pagsugod ang SCALA program o kung giun sa kini nga mapaabot pa sa mas daghang benepisyaryo ubos sa liderato ni kanhi Mayor o kasamtangang 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy Waminal Jr. o sa pagpadayon ni Mayor Attorney Sam Norman Go Puentes. Back 2005, ang Engineers Without Borders sa Canada, no, mga non-government organization nag-anhi sa DSWD, no, sa Philippines kay muhatag sila og maong kaning skills training sa ato ang mga actually out of school youth ra gyud ni og PWD exclusive. Hangtod nga na-expand nato during the time na ni Mayor Ando ato nga time og ni Kong Indy nga tanan ng sektor ang gilangkob. Ang maong programa dili lamang limitado sa mga computer trainings. Sumala ni Officer Gomez matag Biyernes sulod sa 6 ka bulan ang schedule aron pagtapos sa ilang pagtuon sa computer. Adunay mga partner agencies sama sa Department of Education, Department of Trade and Industry, Philippine National Police o religious sector nga aktibong nagtinabangay aron mapalabdan pa ang kahibalo sa mga benepisyaryo. Dili lang computer alang tunan kay every Friday natay mga partner agencies, no, sama sa DepEd para motudlo nila og kanang mga basic composition writing, no, mga grammar kay mga apply og trabaho then mag-encode ang computer. Ang atong language sa computer is kanang English. So naputay tie-up puta sa DTI, no, para sa ilang basic business management training. Naputay mga tie-up puta sa Philippine National Police o kanang sa atong mga religious sector nga every Friday 1 hour to 2 hours mag-conduct sila lecture nato diri. Gipati na usab ni Officer Radje ang schedule sa klase sa mga benepisyaryo sa SCALA program. Sa isa ka adlaw mga 7 to 8 hours gud sila magstay diri. Monday till Friday. Monday to Friday, pero kung natingala ta nganong 40 ka buok, kay Monday, Wednesday usa ka batch na. Pagka Thursday o Tuesday, Thursday another batch na pud na sila.
pagka Friday naa na silang tanan since lecture na lang man sa mga life skills. Gisugid usab niya ang mga pamaagi kung unsaon aron maapil sa naisgutang programa nga naglakip sa mga kikinahanglanon, proseso sa pagpili o giya alang sa mga interesado nga benepisyaryo. Ngayon sa gyud endorsement sa barangay kay para masayod ta nga resident gyud siya nga barangay kay Osamis man gyud siya. So after that mag-endorse si barangay, i-forward nilang endorsement diri, then naa na diri ilang mga application ang ato na ding buhatan sa CSWD mo endorse dito ni Mayor sa mga applicants. Nasayran usab nga si OIC Officer Raji Gomez mismo usa ka buhing prueba sa kaayuhan nga dala sa iskala program kay dinhi man siya nagsugod og sa kasamtangan napahimutang na siya sa posisyon isip official sa buhatan sa CSWD. Isa ko sa naka-benefit no sa iskala, so then gi-absorb ko na imong volunteer trainer. Kaya imong trainer gikuha naman sa LGU. So nag-volunteer ko hangtod nga na GO, hangtod kaluyan sa Ginoo nga na kuana regular. Oh dayon. Sa panahon gyud ni pag-abot hinahinag eskwela din pag-abot ni Kong Indi no. Gi-promote ko ni Kong Indi nga nahimo kong social welfare officer 1 until nga pag output ni Kong Indi sa pagka-mayor niya kay nakuan siya last January ihapo kong another promotion. So tungod kay dako sa iskala gyud ko gasugod ma'am. And then mo nang dugang pagpasalamat pa niya. Musa kami dako kaming pasalamat nga gibuhi gyud balik kaning iskala. Gawas pa sa pagbuhi og balik gi-upgrade gyud ang ato ang mga kagamitan diri og more are coming pa gyud nga mga kagamitan nga mabag-o gyud kay nakita sa ato ang panggobyerno labaw na diri sa Osamis sa Misamis Occidental nga mas nindot ang mo invest sa katawhan no sa iyang mga human resources kay ang mga katawhan pod sa maong lugar o sa maong mga LGU mo po'y makatabang rapod gihapon no kay mo nang sakto gitong giingon ang mantra na ato sa Misamis Occidental nga kita gyud tanang Misamis nun tungod sa mga kadaghang mga programa magpuyo gyud tang malinawon malambuon labaw sa tanan malipayon. Alang sa Osamis, Tuli, ako si Leoncio Vidali. Salamat Leoncio. SSS Osamis Race Operation gipahigayon aron masiguro ang compliance sa mga employers ug maprotektahan ang katungod sa mga trabahante. Mibalik alang sa report si Barn Lacson. Ang mga personay sa Accounts Management Section sa Social Security System kun SSS Osamis Branch pinangluhan ni Section Head Mr. Fritz Mabida ug ubos sa direktang pagdumala ni Branch Manager Ms. Lisa J. Lumantas may pahigayon sa Run After Contribution Evaders kun Race Operation adlang Lunes, Hulyo 21, 2025. Ang operasyon gitumong sa 8 ka mga negosyo sa Dakbayan nga wala makakumpleto sa ilang obligasyon sa pag-report sa ilang mga empleyado ug bayad sa ilang SSS contributions. Sumala pa ni Mr. Mabida ang maong kalihukan nagtumong aron makatuman og mapahibalo sa ilang obligasyon ang matagtag-iya sa negosyo nga mosunod sa balaod og mohimo sa ilang parte o tipik kabahin sa pagbayad sa kontribusyon lakip na niini ang ilang responsibilidad ug ang bahin usab sa ilang mga empleyado. Actually, it's just an awareness lang na siya para sa atong mga employer nga para mo comply. Kay this is a mandatory man ni siya nga balaod sa nato nga dapat na i-assess ang employer ang atong negosyo para ma-report na to atong mga employees de ma-contributan sa sakto nga contribution nila para pohon maka-avail na sila og benepisyo sa SSS. Ang baguhay lang nga race operation gilauman nga usa ka kalampusan ilabi na sa padayong paningkamot sa SSS nga maprotektahan ang mga benepisyo ug katungod sa ilang mga miyembro nga empleyado. Gidugang paniya ang kalampusan sa race operation tungod sa ligong partnership sa SSS ug sa local government unit sa Osamis. Then dili pud mi magol kay naman tay collaboration na sa atong LGU. So may atong relationship, so dako po ilang matabang, then together with sa SSS, so maayo siya og kuan relationship. Then kaning race na mo
monthly jud ni namo ginabuhat. Subay niini gipadayag usab ni Miss Melody Grace Babistes, usa ka SSS junior analyst, anaa sa 90% ang compliance rate sa usamis. Pinaagi sa race campaign og nagpasabot usab siya sa proseso kung dili makakomply after 15 days. Sa usamis branch no, naata sa around 90%. Ang uban nga after the 15 days nga wala naka-comply, na-refer na nato sila sa legal department. So if makadawat ta og demand letter, so ang ga-issuean na is ato ang legal department. So ang Usamis branch under ta sa North Mindanao Division. So ato mga attorney nga naa sa Cagayan de Oro City. So kung makadawat ta ana nga notice, so dili nato i-take for granted no, ato gyud silang isettle maato ta sa nearest SSS. So sa Usamis, dira ta sa Usamis branch atong opisina nahimutang sa ato dapita doo sa Mercury Drug nga City Hall or kilid sa Jollibee, McDonald's. Dili usab angay mabalaka tungod kay pagdugang pa niya. Kung dili pod kaya nato nga i-full payment labi na og dagko nga amount, naatay programa for installment. So pwede installment for 3 months, 1 year, 2 years ang atong pinaka-maximum installment sa atong SSS. So, if naay mga problema, naay pangutana, naay gusto malinawan, clarification, bisita lang kita. Gisugid usab ni Miss Grace ang mga benepisyo sa SSS diin sumala pa niya. Insurance maguna siya para sa SSS, insurance siya para sa mga empleyado. So, kung maaksidente sila while working, mag-retire pohon. So, unsa man ang mahatag sa company nila in the future. So, padili na sila maghuna-hunaan na. So, sa SSS na. Pohon-pohon sa pagpanarbaho, maabot og 10 years ang atong membro, maka-avail sila sa atong monthly pension. Kung dili sa sila maka-avail, no, kay dira ra pud taman ilang kinabuhi. So, ang beneficiary, labi nagnatay, surviving spouse, siya ang mag-pension if more than 3 years. So, og uban pang mga benepisyo, maternity para sa mga babae nato na mga empleyado. So, bibihira na gyud ang company nga mahatag pod og ilang kaugalingong benepisyo for maternity. Pero sa SSS na agid siya labi na qualified ang membro. So, sahay may ko ana to siya nga expense gid siya no. Pero in the future, para sa atong mga trabahante, investment siya. Kini nga mga benepisyo nagtumong sa paghatag og pinansyal nga seguridad ug suporta sa mga miyembro sa SSS sa lain-laing yugto sa ilang kinabuhi para sa piho nga eligibility criteria ug mga proseso sa aplikasyon. Gidasig ang mga miyembro sa pagbisita online sa ilang opisyal nga website sa SSS o kontakon bahinoon ang ilang customer service representatives. Alang sa Usamis Today, ako si Bernal Texel. Salamat Bernal. 21 ka mananagat sa barangay Pulot ni Pailalom sa Seaweed Nursery Project Training. Glenn Ray Ruluna alang sa detalye. Nantong Hulyo 18, usa ka makasaysayanon nga kalihukan ang ipaygayon sa Barangay Pulota diin ang 21 ka mga pasiuna nga mga mananagat ang nagatigom aron nga mosalmot sa Seaweeds Nursery Project Training ang maong pagbansay-bansay gipasiugdahan sa BFAR o gitabangan sa Barangay Pulota nga naglatid sa bagong oportunidad sa pagkinabuhian alag sa mga residente. Ang maong kalihukan wala pakyasa ni Mayor Sam Norman Fuentes ang mipaabot sa iyang mensahe alang sa buong kalihukan pinaagi ni City Administrator Ms. Rodessa Gracesuano. Gihatagan o gibugaton ni Mayor Sama nga ang maong programa dili lang iyano nga training kundi usa ka investment sa kaugmaon sa matag pamilya ug sa tibuok barangay. Gidasig niya ang mga partisipante nga seryosohon ug praktison ang ilang natun-an aron nga mas papalambo pa ang ilang panginabuhian. Dugang pa sa mayor ning syudad nga ang kalapusan sa Usamis dili lamang para sa sentro kundi dili moabot ngadto sa mga baybayon o kabukiran
ug kini usa ka ehemplo sa inklusibo nga paglambo nga gipaninguha sa administrasyon. Samtang si Kagawad Richard Bation, chairman sa Agriculture ug nagrepresentar ni Barangay Kapitan Rocky Pactol, may paabot sila dako nga pagpasalamat sa kanunay asenso Ozamis administration ni Mayor Sam Norman Fuentes ug sa tibuok team asenso ug sa BFAR alang silang suporta nga naghatag og bag-ong kahigayunan sa mga maguma sa baybayon. Kini nga kalihukan na pakita sa suporta sa lokal pagamhanan ug sa koordinasyon sa ahensya sa nasyonal. Ang mga mananagat adunay lig-on nga lakang sa pagpangandam sa mas maayong ugma. Alang sa Ozamis Today, kini si Lenray Ruluna. Sa nausap ka pamilyang Ozamis noon, nahatagan og kahupayan sa problemang ay pinansyal ay tungod sa medikal nga pagpatambal. Mary Melody Reyes, alang sa Maridali. Usa na usab ka pamilyang Ozamis noon ang nahatagan og dakong kahupayan tungod sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program nga gilusad sa mga lideres sa Team Asenso Administration ug gipadayon sa aktibong mayor sa Dakbayan, Attorney Sam Norman Go Fuentes. Ang maong programa usa ka dakong tabang ilabi na sa panahon sa kalit nga medikal nga emerhensya sama sa kasinatian ni Alfredo Salis Asok nga wala magduha-duha sa pagduol sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration alang sa iyang inahan nga si Avelina Sales Asok, 66 anyos, residente sa Barangay Mintiring. Si Ginang Avelina gi-admit sa Tobias Feliciano Faith General Hospital human ma-diagnose nga may hypertensive urgency, usa ka seryosong kondisyon nga nagkinahanglan sa dayong medikal nga atensyon. Nag-process ko sa bill sa akong mama para sa medical assistance. Siya ay imong mama na ospital sir. Siya iyang balatigan sir na ospital sir. Kuan siya, high blood siya ang iyang kuan findings sa Fit Hospital. Tungod nagkinahanglan og tukmang medikasyon ang inahan ni Alfredo, misaka usab ang ilang hospital bill nga mikabat sa 15,758 pesos and 99 centavos. Apan maayo na lamang tungod sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program nga bugos nga gipadayon ni Mayor Attorney Sam ug solidong gisuportahan nila Governor Henry S. Fuminal, Kong Segundo Sancho Fernando Ando F. Fuminal ug Kong Asenso Henry N.D. F. Fuminal Jr. bisan pa man kini unang higayon sa pagduol ni Alfredo, natabangan dayon kini nga nagresulta sa pagka-zero balance sa ilang hospital bill. First time pag kaluoy sa Dios na zero balance jud ang kuan ang hospital bill sa akong mama. Pasalamat ni Alfredo alang sa mga halangdong lidere sa Team Asenso Administration nga padayon sa kanunay nga nag-abag sa katawhang Ozamis noon, ilabi na sa pinansyal nga suliran, diin sumala pa niya. Tako kay na akong pasalamat no sa Team Asenso ni Panguluhan ni Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal, and Inday Waminal, and sa atong mayor nga si Sam Norman Fuentes, daghang kayong salamat. Ang tabang nga gipaabot sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program padayong naghatag og kahupayan sa mga Ozamis noon nga anaa sa kalistanan. Sama sa kasinatian ni Alfredo, libuan na usab ka mga anak ug pamilya ang nakaangkon sa tinuod nga serbisyo gikan sa Team Asenso nga nagtinguha nga makahatod og konkretong solusyon sa mga hagit nga dala sa medikal nga emerhensya. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat melang Ozamis sa nihatod kanato yung serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sama and Norman Go Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Kung Ando Waminal, Attorney Indy Waminal, Sama and Norman Fuentes, ug Asenso Ozamis News Channel. Yes, please subscribe to the official AONC YouTube channel. Diin makita sa binyong nakastream live ang among mga programa. Ozamis Today is also a replay sa DXHP FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa kintibukang AONC team, Leoncio Medalio Bernal Texon, Adoni Dicena June Purgatorio,
Ares Carpio Kim, Tangaro Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Macarante, Mary Ann Lumapas, ug si Xander Dalid o Glenray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazit Matigson, daghang salamat. Kanunay Asenso Ozamis, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.